Naglaga na ba itong mga bangag, mga kababayan? Nasira na ba ang kanilang alyansa? Abandon ship na dahil, mga kababayan, alam naman natin itong Rappler na pinangunahan ni Maria Ressa. Si Maria Ressa, mga kababayan, na originally anti-Marcos. Pero nung nag-away ang mga Duterte at Marcos, mga kababayan, mas pinili ni Maria Ressa na makipagbigkis kay Agba, mga kababayan. Tahimik sa korupsyon. Wala talagang nasabing masama, mga kababayan, laban kay Bongbong Marcos Jr. Maliban ngayon, ngayong papaalis na sa pwesto si Marcos, mga kababayan, kinakagat na ng mga alaga niyang ahas. Headlines ng Rappler, mga kababayan, ang kurakutan daw na nangyayari dito sa ating bansa, makikitaan ng fingerprint ng presidente. The smoking gun has been found. Alam niyo yung term na smoking gun? Parang kryptonite yan, mga kababayan. Yung sandatang tatapos sa'yo, smoking gun. At si President Bongbong Marcos Jr. daw mismo, mga kababayan, makikitaan ng direct hand. May direktang kaugnayan, mga kababayan, sa pag-approve sa anomalous na flood control projects. From start to finish. Yan mismo ang sinabi ng Rappler. Base yan, mga kababayan. Oh, dito mismo sa Rappler, mga kababayan, na kung saan ang kanilang head dyan si Maria Ressa. Walang lumalabas dyan na balita, mga kababayan, na hindi approve ni Maria Ressa. Ano ba? Tapos na ba ang gamitan? Expected na natin yan, mga kababayan. Temporary lang yan ang kanilang alyansa. Habang mayroon pa silang nakukuhang mga benefits, mga kababayan. Pero ngayon, abandon ship na dahil panahon na ng paniningil, mga kababayan. Narito ang mga kasalanan ni Bangag, ha. Panoorin niyo po, ha. Yeah. Gusto kitang kuhanan dito ng reaction kasi maraming nagbabanggit na itong request or kasi Supreme Court ito, mami. Itong utos. Andun pala sa Supreme Court, ha. News blackout ang media, mga kababayan, na nagugulpi na ang grupo ni Bangag sa Supreme Court ngayon, mga kababayan. So yan, mami, itong utos ng Korte Suprema na i-produce ang mga saro ng mga napagpunduhan ng unprogrammed appropriations. Hinahanapan sila ng saro, mga kababayan. Tapos, ang problema niyan, doon, ewan na natin kung mayroon ba mga saro. Kung walang saro, automatic na yan. Korupsyon na, maliwanag pa sa sikat ng araw. Pero kung mayroon namang saro, kung titingnan mo, kung naaayon ba ito sa tamang paggastos, mga kababayan, talagang hindi. Talagang hindi. At ang mga proyekto na tinanggalan ng counterpart dahil mga big ticket projects to, mami, na tinanggalan ng pondo. At tinanggalan ng pondo, yun pang mga proyektong, mga kababayan, By the hundreds mga importante, mga infra, yung mga railway system, mga tulay, mga crucial na infrastructure, tinanggalan. Pinunta sa ayuda at saka sa flood of control. billions. Manila Subway Project, trail system, railway expansion, Mindanao Rail Project, malalaking tulay sa Pati Bicol Project, Bicol Railway. Negros, Iloilo, Guimaras. Lahat ng ito wala. Naka-pipeline ito kay Pangulong Duterte. At ang malalaking mga pag-rehabilitate ng port, airport at mga tulay, ang pagdagdag ng maraming highway, wala na ito lahat, Ma'am Lorraine. Mga foreign-funded projects ito that require counterpart. At ang total, Ma'am Lorraine, mga Magkano ang total? kababayan, mga 1 trillion pesos ang nawala dito ng mga pondo at inilipat ng mga bangag. sa mga insertions at allocables. Ngayon, pinapaproduce din ito, mga kababayan, Ma'am Lorraine, ng Korte Suprema, na i-produce nyo anong mga proyektong ito na tinanggalan ng proyekto as counterpart, kaya na-delay at pinarioritize at dinala sa unprogrammed appropriations. Ma'am, nais kitang kuhanan dito ng karagdagang punto mo hinggil dito sa naging malinaw and very categorical na posisyon na tinitake ngayon ng Korte Suprema. Papunta na ito sa pagsambulat ng mga katotohanang sila Marcos at Romualdez ang nagpasimuno ng malakihang sindikato sa budget at upang kulimbatin ang pondo ng mamamayan. Where do you look at this going to be sa posisyon ngayon ng Korte Suprema, Ma'am Lorraine? Napakaganda. Napakaganda. Eric, kasi when Marcos started, I was just watching all of it and I thought, they Fascinating. really think they can get away with this? Because I saw the Yan talaga, no? Sa tingin nila, Marcos, mga kababayan, makaka-get away sila. Trilyon ang ninakaw, tapos ganun ang kasimple. Akala nila hindi sila matatapos. impunity
yung brazenness, yung sa Brazenness. POGC. They really Yeah. think they can get away with this. They really think they can get away with what they did to PRRD. So nakita ko nalasing sila, and then when yung lumabas yung pagnanakaw na yan, wow, they really think they can get away with this. So in the greater scheme of things, no, a few days ago, si Trump, he nanakot siya. He threatened that he Iran. will wipe out an entire civilization. He went like that. And the Iranians, they went out of their homes and they guarded itong Hindi sila natakot, no? Kahit sasabihin, bubombahin. facilities na ibobomba ni Trump. By the millions they went out, no? So you can see that it's an ancient civilization kasi ang Yes. Iranians, di ba? So Persian they have yan eh. survived, Persians, they've Persian survived all of these civilization. years. And it was such a majestic witness, no? To see it's a spectacular show of resistance that they have been used to they've been doing it for centuries, yung resistance against Yeah. tyrants. And the Supreme Court standing like that makes us Yes. so proud of us, no? And it's not to complete the circle, no? Kasama dyan ang Pilipino kasi nagsasalita ang Pilipino, lumalaban ang Pilipino at hindi na tumatahimik. At sinasabi natin, magnanakaw ka, Marcos, saan mo dinala itong pera? And then to pass it on Magnanakaw. to the Supreme Court, no? Ayan na, Supreme Court. Talagang disgrasya rito si Marcos. Pati na ang kanyang mga kasamahan, mga kababayan. Magkukumpulan yan sa kulungan. And they're doing their part, no? Pero hindi pa ngayon, habang presidente si Bangag. Pero etong desisyon ng Supreme Court ngayon, matibay ang ebidensya sa kanilang korupsyon, mga kababayan, In ginawa. other words, resistance. We are resisting. Hindi pwedeng hindi. At yan yung, sa akin, siguro pinakamahalaga na ididikit natin sa national trait natin na lumalaban tayo. Kasi yung freedom, no, yung kalayaan, ano yan para siyang apoy ng isang kandila, no, na Apoy ng isang kailangan kandila. talagang babantayan mo with vigilance. At ngayon ito nakikita natin. Grabe pala, we've lived through this whole thing na ito parang almost 4 years pa lang. Pero grabe, bawat araw impyerno. At Bawat talagang araw ginahasa impyerno ni dahil kay Marcos ang Bongbong Pilipinas. Marcos Kasama, hindi niya Dayon magagawa Yor. itong mag-isa. Kasama niya ang Konspirasi na to, mga kababayan. gobyerno. Kasama niya Gobyernong si Robert Bangag. Browner. Kasama niya si Chodoro. Chodoro. Kasama niya ang mga vloggers na nagsisinungaling. Oh. Kasama niya si Laila De Lima, Saba! si Hontivirus. Kasama niya Virus! si Ronald Llamas. Patatas! Kasama niya ang mainstream media ng mga Mga bayaran! prostitutes Prostitute! na tumahimik at hindi ginawa ang trabaho nila kasi Ma'am, idagdag mo tumatanggap na. din, no? Ma'am, idagdag mo na ang silent majority ng Silent majority Senado. to. Silent, no? Mga bangag din, mga kababayan. Tama ngayon, sinabi ni Guanzon. led by Tito Yes. Soto natin and sabihin Ping dito. Lacson. Yes. Kasi kung hindi sila silent, Speaking of Lacson, sabi ni Guanzon pala, mga kababayan, sa kanyang post, na wala pa daw ang lesbian na kababayan na senador sa Senado. Pero maraming bakla! Speaking of Lacson. Hindi lang daw naglaladlad, mga kababayan. majority, Yes. malaking bagay ito, ma'am, na doon sana ito sa sambulat bago pa humantong sa Korte Suprema. Wala eh. Wala At kasama pa, ma'am, eh. pati ang Catholic Bishops Conference Correct. of the Ay, Philippines. kasama pa rin. Wow. Kasama pa yung mga patrimonyo. Kasama sila sa pagtatakip dito sa napakalalim na pagnanakaw sa Pilipino. At sinabi mismo ni Ceciliano, di ba? Siciliano. Mismo, na we're not going to ask for the ouster of Bongbong Marcos. Lord, Kasi wala naman daw pruweba. walang pruwebang mukha mo. Antayin nila na dalhin natin sila sa korte. Ito na. Maliwanag Eto, kung gusto talaga nila ng mga kababayan, eto ngayon sa Supreme Court, mag-antay tayo ng resulta nito. maliwanag na kasilungalingan yon. At saka yung Kapag lalabas ang resulta nito, ha, kayo mga pare, mga pademonyo kayo, lumabas na kayo sa lansangan, ha.
pagtakip at pagdedepensa sa isang magnanakaw, mandarambong na nagbigay Ang ala ng ng napakaraming bongbong. kahirapan sa Pilipino. Darambong, Maliwanag na Marcos. maliwanag ang pinaggagawa nitong mga ito. So, the Supreme Court making a stand like that is something that we ought to applaud as Filipinos, no? And hindi sila mag-isa dyan, kasama nila ang bayan dito sa Laban kasama ang bayan. panggagahasa na ginawa ni Bongbong Marcos. Ma'am, speaking about that, hindi ako magugulat at hindi kami magtataka mga kababayan dito sa Bigwas ng Agila kung pagkatapos po nito ng pagbubulgar kung paano na naging scheme of criminal plunder operations and systematic corruption ang budget na pinangunahan ni Marcos, mukhang isusunod na rin, Ma'am Lorraine, ang deliberation at oral arguments para sa pagpapadukot na ginawa ni Marcos laban kay Pangulong Duterte. Oh. Sana nga, ang tagal na niya, Mukhang no? nakalinya na ito mga Ang tagal kababayan. na niyan. Pero ma'am, nag-intervene kasi bigla itong immediate issue na muling binabaluktot at inaabuso Bendalo. ang proseso at mekanismo at mga fundamental elements ng impeachment process. So napilitan po si Vice President Sara Duterte na dumulog sa Korte Suprema Very good. Yeah. upang hingin ang paliwanag ng Korte Suprema kung naaayon pa ba sa otoridad ng Kongreso sa fundamental principles of due process, sa prinsipyo ng equal protection law, itong ginagawang kangaroo court a la trial, kangaroo court Kangaroo Court na pinangunahan ng mga saba, sa mga kababayan. Kongreso. Ma'am Lorraine, your reaction dito sa naging hakbang ni Vice President Sara Duterte through her Tapos si Dilima, galit na galit, mga kababayan. Umuusok ang ilong ni Dilima. Dahil, legal defense ano na naman gusto ni Sara? Oh, sabi talaga ni Saba, mga kababayan. Bakit pumunta na naman siya sa Supreme Court? scheme Saba talaga. na dumulog na sa Korte Suprema. Tinimbang ka ulit again, Saba. I'm so grateful that we have an Inday Sara Duterte, such a woman with such a character and this clarity about the law, because she's not doing it for herself, no. Kilala ko si Inday. She's doing it for the Republic of the Philippines. She's doing it for our democracy. Yung ganyang pang-aabuso ng mga buwaka ng inang mga Buwakan. buhaya dyan sa Kongreso na nabigyan ng maleta ni Bongbong Marcos kung kaya't binababoy nila ang saligang batas natin, kailangan talaga gawin niya ni Inday. So maraming salamat sa Vice Presidente na tumatayo siya para sa Republika ng Pilipinas. Iskim pambababoy na yan, ng mga baboy na yan, Oh, mga baboy na buhaya. hindi natin dapat palampasin yan. At Baboy tama na, yung buhaya pa. ginagawa ng Vice Presidente. Hindi lang, kasi tayo yung tagasalita, di ba? Pero siya yung gumagalaw para at Opo. pumupunta sa tamang mga ahensya like the Supreme Court. Tama Yes. yun. Kailangan nating bantayan at protektahan ang ating demokrasya. Dahil hindi natatablan, mga kababayan, sa call out lang ng ordinaryong Pilipino itong mga bangag. Hindi. Pero sa Supreme Court, wala silang mga kababayan. Hindi na nila kayang mag-angas. Pero sana nga hindi pa nila na-corrupt itong Supreme Court. Kayo na lang ang pag-asa, Supreme Court. Huwag kayong magpa-gunggong dyan kay Marcos. Alalahanin nyo, negative ang rating niyan. No, so I'm so grateful that what we have right now is a woman such as the Vice President, no. Sana kung si Sara pag-death penalty lahat itong mga mga kababayan, grupo ni Marcos. Cleansing dapat. Firing squad lahat. Her I agree. Legally legally. Ibalik ang death penalty. intelligence, her Kurakot na yung mga plunderer. heart, her legal acumen is all being put into place, put to good use, and it's for the Republic of the Philippines. Maraming salamat sa ating Vice President, no. Ma'am, ang pinupunto ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, Ma'am Lorraine, hindi po siya nag-iiskapo o umiiwas sa impeachment. Itinutuwid niya ang pangbabaluktot at pangbabastos sa saligang batas. Kaya walang ibang pwedeng magdesisyon, mag-interpret at gumawa ng paninindigan hinggil sa saligang batas maliban sa Korte Suprema. Kaya tama ka, Ma'am Lorraine, it's only the Supreme Court that can be the final arbiter of things. Sabi ni Soto, Supreme Court is, mga kababayan, pwede daw ang unanimous decision could be a unanimous mistake. Tuta. At pwede naman daw suwayin ang Supreme Court, sabi ni Soto. pertaining to Pagkagis ka, legality, Soto. pertaining to legitimacy,
pertaining to legal and fundamental issues concerning constitutional validity of actions of any government agency, including Congress. Including They Congress. can be subjected to judicial review. Kaya ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, tatlong issue niya, mami. Number one, there are no evidence from the complainants. Bakit mag-trial? Bakit magpiga ng fishing expedition kung walang ebidensya? Bakit kailangan ito ay gawin at pigain, pilitin para lamang ako ay gawa ng kaso? Yan ba ay tama? So, tinanong niyang Korte Suprema. Number two, ang trial ay ginagawa sa impeachment court sa Senado. Bakit kailangan magkaroon ng mini trial ang Kongreso na hindi naman Trial. pinapayagan ng rules of impeachment at ng rules of the constitutional provision? May punto siya, Ma'am Lorraine. Sabi niya, kung yan ay pinapayagan, hindi sundin natin. Pero kung yan ay bawal, bakit hindi ko pwedeng questionin? At ang pangatlong punto niya, kung ang impeachment ay naglalayon ng pananagutan, hindi ba dapat ito ay nakatuon mula doon sa tamang proseso at hindi binabaluktot? Eh lumalabas ngayon, binabaluktot nila Luistro at nila Ridon. Tinatakot nila ang mga bank officials. Nais nilang labagin ang bank secrecy law. Nais nilang labagin ang mga probisyon tungkol sa rules of evidence. Ang gusto nila, manahimik lang ang Vice President at huwag siyang magtanggol ng sarili niya. Dahil kung magtanggol siya ng sarili niya, evasion daw yan, pag-iwas daw yan sa pananagutan niya sa impeachment. Tama po ba, ma'am? Ang mga ganitong batayan na pinuntuhan Evasion ng daw. Vice Presidente. O evasion daw, ma'am. Ang pagtakbo sa Korte Suprema daw ay pag-iwas sa pananagutan at paglihis ni Sara Duterte sa kanyang tungkulin na managot sa ilalim ng impeachment rules. So, yung paggawa ni Inday ay evasion, pero yung paggawa nila ng impeachment na yan ay maleta-ation. yun, mga putangin na ninyo, nakakuha kayo ng maleta, ulul, di ba? Alam na buong Pilipinas yan, Ridon. Maletagang talaga. Yan sila Luis. Tapos dinig ko pa kung bakit sila ganado diyan. Kasi may additional maleta pag nag-ano ka. Grabe. Yeah. Oh, So, yeah, mayroon daw, ma'am. Kasi how much is last year, ma'am, ang sinabi ni Toby Chanco, una, 90 billion ang projects. Allocables yun, ma'am, at mga district allocations. Panunuhol talaga. Later on, inamin niya, no, it was 150 billion pesos. So, Which- tama ka, ma'am Lorraine. What's Ang the- last year, di ba, pumirma sila, ang lahat na nagpirma ay hindi bababa sa 500 million ang proyektong ibinigay to 1 billion. At nanggaling yon sa insertions at mga allocables. Ngayon, binabanggit mo, Ma'am Lorraine, may panibagong maleta. Yes, I agree. Kaya nga ang challenge si Vice President Sara Duterte, ayaw nyo talagang dalhin sa tamang korte, which is the impeachment court at the Senate, di ako nang pupunta sa Korte Suprema. Ma'am Lorraine. galing ng Vice President natin, no? Galing talaga. Anak na anak talaga siya ni Digong kasi nakikita ko sa kanya yung respeto niya sa batas. Kasi si PRRD, no? Kahit na sir, ganito yung ginagawa, sir, ganito, well, you can always go to the Supreme Court. Ganon. Sa kanya, kahit na nagtataka ako na 'di ba ang gulo-gulo ng judicial system natin, sa kanya hindi. Grabe yung paniniwala niya sa judicial system ng Pilipinas. Kung kaya't yung pag extraordinary rendition at pagkidnap kay PRRD, siguro nabibuisit siya kasi paano yung he was so willing to face Philippine courts, diba? So anyway, itong paggawa ng Vice President na yan, yung pagpunta sa Supreme Court, kita mo talaga na-imbibe niya yung Duterte trait of respect for the law, no? The majesty of the law. The majesty of the law. So ma'am, mauulit, ma'am, ang nangyari last year. Mukhang mukhang ito din ang magiging issue kasi, ma'am, hindi sila natututo. Ikaw na ang nagbanggit nito, ma'am, ang kahambugan at kalasingan sa kapangyarihan
ay nagpapawala sa katinuan ng kaisipan. Kaya inuulit nila ulit. At Alam mo Eric, 'di ba yung first time was because lumampas sila sa schedule, 'di ba, ng pag-file, 'di ba, basically. So makikita mo sa utak ni Tambaloslos, ayan, yung Tambaloslos na yan. Siya naman ang may ano niyan 'di ba? siya sa likod nito. Sila ni Loser, Marcos. loser yan. Loser na bobo pa. Ubod ng bobo ng loser na yan. Magnanakaw pa. No? Sa isip niya, those deadlines are for ordinary people. Do you not know who I am? Sinapak siya ng Supreme Court. Sumunod Yes. siya sa batas. O, di ba? Pahiya ka, no, Tambaloslos. Buti nga sa'yo. Yabang, di ba? Yabang, di ba? Na parang, because in reality, these drug addicts and this Marcos Romualdez cabal, no, they really truly think they are above the law. They That's right. really and truly think they feel so entitled to bending the law. They are not part of the law. Like that's why they have these stupid things na yung restitution na yan, yung nagbayad itong sila Bryce Hernandez Alcantara? ba? O sila Si Alcantara. Bryce Hernandez, Yan, saka si Bryce Pakanan. Hernandez. When there's no wala siyang basis in law, 'di ba? Yung Yeah. restitution na yan, walang basis in law. So tingin nila sila yung batas, kami gagawa. Basta soli mo tapos pero sa batas walang ganyan. Correct. You will be found guilty. You go through that process. They will file a case against you, and then At you will be found babawiin. guilty. Saka ka magsosole, di ba? At babawiin yan, ma'am. Oo, may garnishment. Yes, may correct. forfeiture. Yeah. Mantakin mo, ma'am, si Alcantara, inamin niya na mga 3 billion na mahigit na nanakaw niya. Inamin niya para maka-witness protection program. Ang binalik niya, 181 million, sorry. Ma'am, ang binalik, 181 million. Kumita talaga, di ba? Kumita pa rin siya, ma'am, ng 2.8 billion. Hindi na ibalik. And then, ngayon, ma'am, absuelto na siya. State witness na siya. And and this is from government, from the Department of Justice, no, that used to be so majestic and that used to be about Tama. the law. Pero sila mismo binaboy ang hudikatura natin. 'Di ba? I mean, it's just so shocking talaga, and the impunity, the ignorance, and yung because I say so. So pwede na 'yan. 'Di ba? Imagine Tama. the danger, no? Mantakin mo, ma'am, magnanakaw ako ng 100 million. Ibabalik ko lang ang 30 million, akin na itong 70 million. Magtitistigo ako, pwede ba yun? Ang Diba? pinag-usapan natin, ma'am, billion. Kumita Diba? na si Henry Alcantara ng 2.8 billion, ibinalik niya lang ang 1.8, ang 181, and yet witness na siya. Wala na siyang kaso, ma'am Noreen. And Hindi yet, na babawiin ang kayamanan niya. At saka 'di ba sa batas natin, nagnakaw ka ng 50 million, plunder 'yon. So ibig Plunder. sabihin lusot siya sa plunder. Wow. Lusot. Nag-witness protection. Wow, 'di ba? So sa madaling salita, ito mga putang nang to, in-encourage pa talaga ang plunder kasi may lusot Yes. 'di ba? That's true. That's Terrible, true. right? I mean, I don't know the impunity to all of this, no? And to pa, nagsoli daw. Basta nyo sinoli, kanino ninyo sinoli? Kay Bangag. Isa pa yun. Diba? Sinabi daw back to National Treasury, oh yeah, really? You think we're gonna believe you? Mga liars kayo? Really? Hindi lang liars, mga magnanakaw pa kayo. Diba? So bakit kami maniniwala? Right? Meron ba kayong ginawa na para meron kaming rason para maniwala sa inyo? Puti mga sinungaling at magnanakaw lang naman kayo at drug addict. So bakit Correct. kami maniniwala? Yung bang sa kanila, walang katapusan yung pagnanakaw sa Pilipino at pagsisinungaling sa Walang katapusan. Endless Yeah. talaga mula pagising sa Endless. umaga hanggang pagtulog. Magsisinungaling tayo ngayon sa Pilipino, tapos magnanakaw tayo. Pagkatapos mamaya, mga 2 o'clock mag-snort-snort na tayo. Parang ganun lang yung ginawa nila sa buhay nila, di ba? Mga buwisit, di ba? Grabe. At Ma'am, saka walang mantakin mo, katapusan. Yeah. Walang katapusan, ma'am, mantakin mo ha. Sinabi ng Korte Suprema, mali ang kinuha ninyo, Bongbong Marcos, Ralph Recto, Pangandaman, ibalik nyo ang 60 Yeah. billion pesos sa PhilHealth. Ma'am, ang pagbalik ay ipinataw sa taxpayer. Pero yung The kinuha, SKA. ikinarga sa GAA 2026. Pero yung actual cash, hindi binalik. Mali po yun. Kasi, ninakaw yung Lusot. 60 billion. Yeah. Unsolved na yun. Ibig sabihin, pwede ka palang magnakaw, dalhin sa Korte Suprema, pag sinabi ng Korte Suprema na ibalik, pabayaran mo sa taong bayan. Gaano katarantado at kagago ang gobyernong ito, Ma'am Lorraine? Alam mo Eric, no, nung nalaman ko na gagawin nila yan sa PhilHealth, kami mga doktor,
Yun. Galit na galit talaga kami. Sobrang galit talaga. Kasi alam mo kung ano yung itsura nun sa pasyente mo eh. Alam Tama. mo eh. 'Di ba? So pumunta ako kay Ted Herbosa. Oy, Ted, totoo ba to? Alam mo, he defended it. He said, well, yeah, that's legal. No, that's not legal. That's technical malversation. 'Di ba? Oo, Kasi ang malversation PhilHealth talaga. funds should just be for PhilHealth beneficiaries, 'di ba? Why will you build roads and that's technical malversation? He disagreed with me. Pero nakita mo, yung Ted Herbosa na yan, ganun din, no? Ganun din kung ano yung dati Nilamon akala ng mo gaano sistema. kagaling kay PRRD noon. Ngayon, he took on the characteristic of bangag. Pareho. Ma'am, Sakto. nilamon ng sistema, ha? Yeah. Yung mga vaccines, yung mga procurement, ang naka-flag sa kanya, ma'am, is more than 3 billion pesos notice of disallowance and notice of suspension of payment. 3 billion pesos sa PhilHealth. And Antakin mo yan. I also heard that this Ted Herbosa, ang hilig mag-junket kasama ang Junket. pamilya. Junket. Biyahe ng biyahe. Kaya mo tinitignan ko siya, Ted, grabe na yung waistline mo ha, kasi laki na ng EDSA ha. Talagang busog na busog tayo ha. Alam mo, I told you, nagtatabaan yung mga kilala ko talaga. Really. At pero kamatayan ng patutunguhan yan, ma'am. Doktor ka, alam mo yon. Yeah. Well, Alta presyon, cardiac arrest, cancer. Sigurado yan. May katapusan yan, ma'am. Noreen. 2 taon na lang halos ang kanilang pagnanakaw. Pero yung paghabol sa kanila, ma'am, it will be relentless. yeah. Yung pagpapanagot sa kanila at pagpaparusa. Tayo mismo, ma'am, ang bigwas ng Agila will be a crusader na habulin ito kung ang mga pananagutan noon sa Holocaust ay kahit patay na sila Hitler, hinabol pa rin ang mga pumatay sa mga Hudyo. Ganon din ang gagawin dapat natin dito sa mga magnanakaw na sindikato sa grupo ni Marcos at Romualdez. At mangyayari lang yon pag si Inday ang president. I agree. Ito ngang si Isko Moreno iba na yung tono. Ay, iba ng tono. Kaibigan niya na si Jewel Chihuahua. Oo, at saka okay lang yung kay Marcos, gusto niya maging successful. Paano maging successful? Adik magnanakaw. Successful sa pagnanakaw. Hindi na kino-call out, di ba? Hindi na Wala na, kumalma na. Wala na. Kumalma Everybody na. has a Bakit kaya? price. Tayo lang yata ang hindi pumayag. Nakakakalma yata ang maleta. Ay nako, sabi namin, pera lang yan, iiwan mo pa rin yan, Hindi, mga at saka kababayan. Eric, nakakatakot yun. Tingnan mo si Johnny Pimentel, di ba yung warehouse Ay, oo, no? niya? Warehouse ng sports car, tapos dala-dala niya no, nung na-aksidente siya, Harley Davidson. Harley Davidson, ang mahal niyan, ma'am. Yung cheapest niya is about 600, tapos mga about millions na, gano'n. Oo, millions yan. Yeah, millions yan. So, Ay, mukhang nabaldado daw, ma'am. Yeah. Baldado. Buti binuhay pa siya, pero siguro, nakikita niya habang baldado siya, yun na ang karma. Yun ang big spelling ng karma. Mantakin mo, nais niya kaming ipakulong ni Ma'am Lorraine dahil nagtanong lang kami ng kanilang travel expenses. Nagtanong kami bakit nila ginigipit ang SMNI at bakit nila binubosalan ang freedom of expression at free press sa Pilipinas. Ipapakulong niya kami ng 3 buwan, 90 days ang gusto niya. Mula December hanggang February. Sabi pa nga ni Eric, naalala mo, sabi pa nga ni Stella Kimbo ba yun, na indefinite. At saka si Akop, indefinite daw. Indefinite. Yeah. Tsaka si Abante. Si Abante, sila Very Tambunting. Si Tambunting, napilitan lang yata yun sa kanila, ma'am, kasi tinatakot yata nila eh. Kahit si Toby Chanko, pailing-iling nang mangyari yung pagpapakulong sa atin, Ma'am Lorraine eh. Hindi rin siya kontento doon na pinakulong tayo ng almost 1 week, Eric, 8 araw. Hindi nila alam, parang badge of honor natin yun. Ay, oo, bit-bit natin yan, ma'am. Yeah. Tayo lang nakagawa noon in the face, ang lahat ng Quadcom to Wadcom, ma'am, kaharap natin during that time, sila Paduano, lahat sila nandun kompleto. Sinigawan mo nga eh. Kangaroo Court. Kangaroo Court, totoo. Yeah. Tama, Tapos tama, ngayon Lorraine. may nag-iintriga doon sa sa hunger strike daw natin. Hindi daw totoo 'yon na 2 days lang. Nako po, Mario Joseph. Si Herrick mukha ng mukha ng fried I chicken. lost 16 pounds, Ma'am Lorraine. Yeah, me also. Pero sarap. Gusto ko yun. gusto ko yun. Yeah, but I'm saying back to this sila Pimentel. So he stole itong si Marcos 100 billion a year until 2026 yung insertions niya. Yeah, Diba? tama. And yet right now, san ba Jumejebs ito? 'Di ba? I mean, his health, kita mo naman no, kalansay na siya.
Kalansay. So, in that sense, being a doctor, tsaka lahat tayo, no? You don't need to be a doctor to know that health is wealth. Correct. You don't think of it, you don't think of your health until you're really sick. And then when Agree. you're sick, you only have one problem. Yun na lang ang talagang pagtutuunan. So it can be argued na yung pinakamahirap na tricycle driver mas mayaman pa basta I healthy agree. siya. Mas mayaman pa dito sa magnanakaw na tigwa 100 billion ang pignanakaw sa atin. Pero that's not to say 100 billion, hindi mama, natin a year, siya- ha? A year. 100 billion, Wow. Eric. Every Grabe. year. Just to put just to say yung perspective, ha, yung flood mitigation project nila dito, flood prevention, 88 billion pesos. Biro mo. Wow. Ang Oh. ganda na. Ang tibay. Oh, wala nang floods. Hindi nagkaka-floods na dito sa Tokyo. Zero. Sus. Grabe. Kita mo? Grabe. Tama. At marami silang projects, Ma'am Lorraine, sa Pilipinas na may counterpart dapat na napatigil. Tinigil na rin ng bansang Hapon at ng bansang Korea sapagkat hindi na nag-counterpart ng gobyerno dahil pinatigil ni Marcos at Romualdez at ninakaw at pinunduhan sa unprogrammed appropriations. Tsaka Yun alam ang mo ba, pinapahanap ng Korte Suprema. Bakit Alam mo niyo ba- tinigilan? Yeah. Tsaka alam mo ba, Eric, no? Nakaka-receive ako ng mga messages at tsaka mga nagko-comment, real people, no? Kasi I go to their pages and check the real people ba ito na hindi sila sumisweldo, mga nagtatrabaho sa gobyerno. Yung iba 2 months ang sinasabi nila, yung iba 6 months hindi na Walang sumisweldo. pondo. Napakawalang hiya, no? Napakawalang Correct. hiya nitong Bongbong Marcos na ito. Grabe. Tapos just Kaya, recently, terrible. nag-party itong si Oh, Palaka, no? nightgown showcase of cultural and iconic gowns. Wow. We'll show the photos tomorrow because those photos Sige, ma'am. will really Maganda. enrage you. Grabe. Oo. The indifference. And pag-usapan din natin, ma'am, ang Cabral Files na naunang ibinulgar ni Congressman Leandro Libeste. Bukas, pag-usapan namin ni Ma'am Lorraine. Eric, di ba sinabi Sapagkat mo? nandun ang mga saro, ma'am, ha? Yun yung sinabi mo. Nandun ang mga saro. Nandun ang mga allocables, nandun po ang realignment, nandun po ang insertions. We hope na maninindigan at patuloy na maging matapang at buwang loob ni Congressman Leandro Libeste kasi nagtataya din siya dito ng buhay, ma'am. And as far as I know, I was informed, Ma'am Lorraine, na tinutulungan niya si Adrian Bersamin to reveal everything, being the bagman runner or among one of the trusted bagman runner ni Marcos Jr., itong si little boy known as Adrian Bersamin. And how can they not see the writing on the wall? It's already there. Marcos is over. His presidency is over. It's over. It just seems Agreed. like he's still president, but he's no longer president. Yung pagkapangulo ni Bangag is already gone. Yeah. The people have already withdrawn their trust and support of him because he has clearly shown he is not worthy of it. Hindi na. Tapos na siya. Tapos na. And from here on in, no, there will never be another Marcos in power. Never. Never again. Yan naman Ma'am, ang regalo ni Bangag sa atin. of course. And ako, ma'am, sigurado ako, bagamat hindi maglalabas posible ng temporary restraining order or injunction ang Korte Suprema, pero magro-rule ito sa panibagong abuso at kalapastangan ng ginagawa ng Kongreso, lalo na sa House of Representatives, without issuing a TRO or an injunction. Kasi ma'am, pag nag-TRO at nag-injunction, medyo stand-off yun. Maalala mo, Ma'am Lorraine, mga kababayan, nung last year, hindi rin siya nag-TRO, hindi rin siya nag-injunction, pero ni-rule out niya na binayolate ang constitutional right ni Vice President. And the impeachment has been abused as a mechanism. So tingin ko, ma'am, doon pa rin yan papunta. There will be no more trial. It will be shut down again by the Supreme Court. Tingnan natin kung maglupasay at maghuramintado sila Martin Tambaloslos at sila Marcos, anong gagawin nila? Ipasarado niyang Korte Suprema? Well, that will be the end of his day. Eric, may tatanong ako sa iyo. So kung hindi matuloy yung impeachment 2026, ano na mangyayari? Wala na. It will be an election preparation or baka mapaaga ang pag-upo ni Sara Duterte bilang presidente. That can be Tapos possible. alam mo, nakikita ko, nagsosoften na ng stance yung mga balimbing dyan. Mhm. Nakikita ko. At saka dumadami na naman ang dumidikit kay Inday. Yes. May nagsasabi na nga, users. ma'am,
Patapusin nyo na lang kami. Alam naman namin na talagang tarantado ito ang gobyerno, pero patapusin nyo na kami. Ilang buwan na lang, 18 months. 1 year, and mga 22 months na lang. May mga ganun nagsasabi, Ma'am Lorraine. 22 months na lang. Makikilala nila si Inday. Iba yun. Mas iba pa yun kay Digong. Pag sinabi niyang hindi. Pag sinabi niyang yan ang dapat, ganun siya, di ba, ma'am? Hindi siya pwedeng sabihan. Color yun sa lines, talagang sumusunod sa bakasyon kung ano yung... pero ganito ang sabi ba't ako... sabi Diba? sa bakas ganito so bakit ka nakikipag-usap sa akin? Tama. At ang Which is maganda doon, ma'am, may promise siya. Nang magdeklara siya ng kanyang intention to run as president or be ready to become president, papanagutin natin ang mga dapat managot sa mga nangyaring kalapastanganan at pag-abuso sa gobyerno at sa ating pamahalaan. Alam mo Eric, no, mula nung nag-declare siya na tatakbo siya for president, no, grabe ang Duterte supporters all over the world, kahit sa Pilipinas. Parang campaign period na. Talaga. Magsisimula na yan. Pag sinipa muli ng Supreme Court, simula ng campaign period yan. Naisip ko nga kasi kahit ako, campaign mode ako talaga. Inday is my president. Sabi ko si Inday, ang aga napagod. Mapapagod ako nito. Pero genius, no? Ganda nung ginawa ninyo. Lahat sila nag-panic attack, kaya last desperate effort na po ito. Ang mangyayaring ito, ang sunod na ipapa-impeach na natin si George Garcia. Sara Duterte will survive this. But she has to come out stronger upang durugin ang demolition and dirty propaganda attack sa kanya. We have to help her. And I don't think that just an impeachment is enough for George Garcia. Dapat ipakulong yan. Yeah, he should be put behind bars. Pero di ba sabi ni Senator Marcoleta, may billions din yan. No, sa offshore accounts. Yeah. Pag-usapan natin yan, mukhang ang isa sa pamangkin ni Camintong Laurel ang nagsampa o magsasampa na ng impeachment complaint laban kay George Garcia at sa ilang commissioners ng COMELEC. Let's wait and see about that. Very good. Ma'am Lorraine, your final message for this episode. So my final message is what we are learning, what we already know. Actually, I see that we already know it as a people, no? Then we've seen it in the majesty of the Iranian people's resistance, di ba? So matuto tayo sa isa't isa at saka sa kasaysayan. Napakaganda ng kasaysayan ng Pilipinas. Isa siyang kasaysayan ng mga taong marunong lumaban at magdepensa ng bansa. So, nagkamali ito si Bangag. Nagkamali talaga sila. Kasi nga, I told you, di ba, Eric, kahit nga sa Jollibee, nakikipag-away ang Pilipino pag konti yung gravy, di ba? Ito pa. Totoo, meron ako nakita kasi ganon. Namimiss ko kasi Jollibee, Eric. Nasa Pilipinas ako, hindi ko pinapansin ng Jollibee masyado. Ito ngayon, my gosh, namimiss ko siya. Pero may nakita kasi akong ganun, tawan-tawa ako, galit na galit siya. Bakit ang konti-konti ng gravy? Konti ang gravy mo. Tapos na talaga nakipag-away siya. So yun lang, gravy lang pinag-aawayan. Ito pag gago ka, ang dami mong ninakaw sa amin, diba? Ang dami mong ninakaw, ang daming namatay, ang kapal pa ng mukha mo, harap-harapan mong ginawa. May pinagtatakpan mo pa, no? Pinatatakip mo pa sa kawalangyaan mo, yung mga alipores mo sa gobyerno at buong gobyerno nagnakaw sa amin, mga hayop kayo. You think the Filipinos will not get mad at you, idiots, di ba? You think that hindi babawi ang Pilipino. So ako'y very, very proud. Tama si PRRD, I'm not a Filipino for nothing, you idiots. Yes. Di ba? So, laban lang. Mga kababayan. Kaisa tayo. Yeah. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, for spending your time today sa Bigwas ng Agila. The price of freedom is vigilance. But the course of history is made by the people who collectively acts according to the level ng kanilang pagmamahal sa kanilang bayan at lipunan.